Hi, ako si Jay at welcome sa mga kwentong hindi ko nasabi. Dito tayo magkukwentuhan tungkol sa mga alaala, mga tanong na walang sagot at mga bagay na minsan nating piniling manahimik na lang. Walang judgment, walang pressure. Kung minsan, sapat na yung may nakinig. Kaya salamat sa pagdaan. Tara, kwento tayo. It is already 9:34 in the evening at supposed to be my training ako for work. So, work from home ako since December 2021 and nag-resign. Actually, awol ako sa trabaho ko last April kasi sobrang toxic na. Um, it is a BPO company and I work as a customer service representative. Nag-work na rin naman ako ng ganun sa BPO na work from home pero hindi ganun yung palakad ng company. Kaso nag-work back on-site na sila and sobrang layo nung site sa bahay namin at walang mag-aalaga ng anak ko. So kailangan ko mag-resign. After that, nakahanap ako ng work. Then, natanggal naman ako dahil sobrang incompetent ko. Next is nakahanap ako ng part-time but kailangan ko pa rin talaga ng full-time kasi iba pa rin yung benefits. So, nahanap ko yung company na yun kaso sobrang toxic niya na parang requirement nila kung gusto mo ma-promote, dapat demonyo ka, dapat kampon ka ni Satanas kasi sobra silang micromanage na talagang nataon na lahat ng tao doon demonyo. Ewan ko ba, parang nung nag-hair sila, hindi ko lang siguro nabasa na dapat masama ang ugali mo para qualified ka sa company na to. So, in short, maraming hindi nagtatagal sa company na yun. At sa batch namin na parang 20 kami, apat na lang yata silang natira dun ngayon or dalawa, basta wala na akong update. So, since May, June, July, at natapos ang August, puro ko job hunting, apply, interview, gawa ng assessment, send ng proposal, then, one, uh, thank God na yung kaibigan ko, ni-refer siya ng kaibigan niya rin sa isang part-time job na commission-based. So, nung una akala ko hindi ako ubra doon kasi alam ko kasi sales yun eh. So, hindi naman ako magaling magbenta. May background ako sa sales nung nag-work ako sa Abu Dhabi as um, parang service crew. I forgot the job title but yun, syempre kailangan mo mag-upsell doon. Hindi ako magaling doon. So, wala akong parang may apply. Then, dito na kailangan magaling kang magbenta. So, hindi ako ganun kagaling. Pero, sobrang thankful ko na napunta ako dun sa company niyo kasi na-survive namin yung days na wala pa rin akong work. So, kumikita pa rin naman ako. Kaso, as day goes by, bumababa yung scores ko. Humihina ang calls na pumapasok sa akin. Humihina din yung kita ko. Pero at least, meron pa rin naman. Pero, ang dami kong apply na talagang hindi ako natatanggap. Then, isang beses, natanggap na ako. It is for Hong Kong. Parang Hong Kong-based company siya ng CCTV, customer service din. Kaso, grabe naman na 6 times a week ang pasok for 9 hours a day. Pero sa full training mo, $8 a day lang ang kikitain mo. So, parang hindi ko siya tinanggap kasi sabi ko, matatali ako doon din.
Kaso sa part-time ko, kaya kong kitain ng $8 per call. So, parang hindi siya practical for me. Hindi ko siya tinanggap. Next, na-hire naman ako sa isang virtual concierge siya. So, para siyang ikaw yung magiging receptionist sa hotel na virtually. So, haharap ka lang sa kanila sa tablet, gano'n. During the interview, umaga yun, nakikita ako nung nag-interview, nakikita yung anak ko, naririnig yung anak ko. So, parang para sa akin, 50-50 na siya. So, pero natanggap pa rin ako. First day required me na pick upin yung asset sa Makati. Pati gumawa ng bank account sa Makati for payroll. Kaso, walang mag-aalaga sa ano ko, kaya hindi ko na tinuloy. And ang dami nilang requirements na sabi ko kung gagastos pa ako doon, hindi kakayanin ng budget namin. So, nag-alangan na ako. Sinabi ko na sa kanila na hindi ko tatanggapin yung job offer pero nag-insist sila na sabi nila kung pwede daw na gamitin ko na lang daw yung PC ko. So, sobrang hindi pa rin ako kampante kasi hindi ko kaya rin na yung buong shift nasa harap ako ng camera kasi hindi naman ako ganun ka-confident sa itsura ko. Then, anytime, pwedeng magising yung anak ko. So, trinay ko. Kaso nung mismong first day ng trabaho, ilang araw na kasi kung walang tulog nun. So, nung mag-start na 9:00 yung start, so, nung pinapatulog ko yung anak ko, antok na rin ako. So, itinulog ko na lang siya. Hanggang sa na-message ako na hindi na din ako tutuloy. So, after nun, pero before pala nun, ni-refer ako ng ka-work ko dati sa Brandwork. So, well, Brandwork is talagang dream company ko siya. Ilang beses ako nag-apply doon kasi ang ganda ng feedback. Then, parang ang ganda lagi ng mga schedule nila. Since na-refer niya ako, ang daming beses ako naka-receive ng job offer. Like, hindi, kung interested lang naman ako dun sa position, then, i-refer nila ako. So, sa dami ng position na in-offer sa akin, tatlo pa lang yun na interview ako. Dun sa tatlong yun, lahat siya bagsak. Hindi, dun sa mali, tatlo, pumasa na ako sa pangatlo. So, sobrang bilis lang no interview niya, parang 5 minutes lang kasi parang naiyabang ko agad yung experience ko na related doon sa hanap nila, which is yung customer service na ikaw yung first point of contact na ikaw yung magta-transfer sa proper department ng kung para saan sila. So, edi ang saya-saya ko, August 8 yun, so 8/8. Nung bago mag-start ang interview, talagang kasi sabi nila Lions Portal MME. So, nagsindi pa ako ng kandila, na sabi magsulat ka daw sa paper ko ano yung request mo din sunugin mo. I did that before the interview. Then, ayun na, natanggap ako. Ang saya-saya ko. August 13th, nag-start na ako. Um, ang gulo kasi ang daming nakain na oras na hindi naman bayad. Pero talagang nandiyan yung orientation, yung ang daming ganyan, na MM ng brand work. Then, nag-start na ako sa work. First day, medyo napansin na ni client yung punto ko. Siya rin naman yung nag-interview sa akin, pero baka sa interview hindi niya napansin yung punto ko na matigas nga daw. So, trinay niya ako na pinag-calls agad ng first day, then second day. Nahirapan talaga siya sa akin kasi ang dami daw tumatawag na hindi ako naiintindihan. So, binababa nila yung call. So, hindi, on the third day, parang sabi niya, itatry pa daw namin. Pero ramdam ko nang tatanggalin niya ako. Sinabi ko yun dun sa nag-refer sa akin, pero sabi dun ng recruiter, bayad daw na 3 months na, so imposible daw natanggalin ako. Hindi na ako nag-reply, I don't want to sound toxic. Tapos, hanggang sa after ng Friday, kasi ang huling email kasi ni client nun is mag-meet kami after ng shift. So, hindi na pala siya, after ng shift, nag-out na pala siya, ganun.
Then nag-message naman ako dun sa may SSP, parang siya yung supervisor outside ng kay client. Siya yung sa brand work na siya yung lalapitan mo regarding sa mga concern mo. Hindi siya nagre-respond, wala siyang idea. So nagdaan ng Saturday, Sunday, tapos Monday nag-login pa ako. Nag-email ako kay client kung ano yung ipapagawa niya, ganyan. Hindi siya agad sumagot. Then may minessage ko rin yung SSP. Parang ewan ko sa kanya kung may idea ba siya pero parang meron doon sa reply niya. Then nag-reply na si client na yun nga daw na tinanggal nila ako kasi nga gawa ng accent ko. So sinend ko kay SSP ngayon. Mga bandang 11:30 yun. Sasabi niya pahintay daw ng 2 AM para daw mag-touch point kami. So yung 2 AM na yun, yun pala, papaliwanag niya na tinanggal na ako. So 3 days ako nagtrabaho na tinanggal ako. Di okay, sabi nila, ire-reprofile naman daw ako kaso 2 weeks na wala pa rin ako nare-receive. Nag-message ako kay SSP, walang respond. So ayun, edi sobrang disappointed ako kasi grabe sobra kong minanifest yung company na talagang sinulat ko siya sa case ng cellphone ko, sa pader ng kwarto namin kasi gusto ko makapasok na sa company na yun. Which is really, really disappointing. Gusto ko nga gumawa ng review eh sa Glassdoor kasi inis na inis ako pero I have to let it go. So ngayon, nagtuloy pa rin ako dun sa part-time ko. Hotel reservation siya na commission-based flexi time. Pinipilit ko talaga na mag-online sa busy time kaso since mababa na nga yung scores ko, bihira na yung pumapasok sa akin. But thank God, nung holiday or every Saturday night and Sunday morning, may mga pumapasok naman ako. So, kumikita pa rin, nakaka-survive, na bibili pa rin yung needs, and nababayaran pa rin yung bills. Tapos, mabalik tayo dun sa brand work. Nung natanggal ako, umiiyak ako kasi bago yun. May pinalagpas akong opportunity na hinerna nila ako yung isa, part-time naman, kaso alangan sa oras nung brand work, kaya hindi ko tinanggap. Pero parang may strong feeling ako no na dapat tanggapin ko siya kasi ano eh, basta may iba akong pakiramdam nun. Kaso nung oras ng interview, nag-reply na lang ako dun sa recruiter ng part-time na sabi ko, hindi na ako tutuloy kasi may iba na akong opportunities which is yung brand work nga. Pero sayang din siya sana kasi 4 hours a day, then $6 an hour. So, 4 hours a day lang. Pero syempre nga, dream company ko sa brand work at saka full-time. And after 3 months, magkakaroon ng HMO. So, mas pinili ko siya. So, ayun yung iniyak ko. Hindi yung pagkakatanggal sa brand work. Which, ang iniyak ko is, pinalagpas ko yung isa. Na, ang ganda sana nun kasi, health and fitness industry siya, which is may background din ako. At saka sa totoo lang, yun yung mga account na gusto kong pasukan. Yung pag hindi food and beverage account. Kasi, galing ako sa food delivery and there are accounts na parang order taking, yon yung mga gusto ko kasi may idea ako. Then, yun nga, health and fitness. Kasi galing din ako sa gym. Nag-work ako sa gym as a receptionist. So, parang feeling ko, ang dali lang sa akin. Kasi alam ko na yung kalakaran. Ang aaralin ko na lang is yung admin task, yung tools, yung TRM. So, ayun. Ngayon, ngayon naman, nagsunod-sunod yung interview after that. And meron akong isa na na-hire ako which is outbound sales pero per hour yun naman ang bayad. So, sa akin parang okay lang. At least secured na yung per hour mo. Only to find out nung first day ng training, pinaghintay kami ng matagal. Tapos nag-discuss lang siya ng 30 minutes. Actually, nakatulog na nga ako nung kaya late na ako nakapasok dun sa link na binigay niya. Nabuti na lang hindi pa pala kami magte-training noon. Nagpaliwanag lang siya ng gagawin. So, Thursday yon. Sabi niya, Monday kami mag start. Thursday hindi natuloy. Friday, wala. Di nga na naman ako. Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Monday, naghihintay kami ng update niya. Sabi niya, tomorrow 11 a.m. na lang EST na lang itutuloy. So, 11 p.m. dito sa atin. So, hindi na naman natuloy. Pangalawang hindi na naman natuloy. So, medyo nag-aalangan na ako dito. Pero bago pa talaga to, sobrang na-trauma ako sa brand work. Kaya parang lahat ng opportunities gusto kong kunin ng kunin. So, edi apply ako, apply. Sunod-sunod yung interview. Lahat ng interview inatenan ko. Na-hire ako as OnlyFans chatter. So, sa mga hindi nakakaalam, OnlyFans chatter is magbebenta ka ng mga sexual content. Hindi, hindi sa'yo, hindi ikaw. Ang ibebenta mo is yung model. Magpapanggap ka na ikaw yung model. So, most of the time na talagang ang mga kausap mo dun is yung mga malulungkot na Amerikano. Pero kailangan mo makabenta. Kailangan mo alokin sila kung gusto nila ng content ng model. At kung gusto nila, edi magpa-purchase sila. So, dun ka kikita kasi may commission yun. So, sa akin, nung una, nag-aalangan ako kasi parang ang tagal ko ng, paano ba? Ang tagal ko nang walang partner. So, hindi ko na alam kung paano makipag-usap ng gano'n. Huwag naman tayo magpaka-impokrito, 4 years old na ako. Pero, ang hirap. Hindi ako sanay makipag-usap ng gano'n talaga. Tapos, magbebenta pa akong sexual content na, syempre, hindi nga sa akin yun. Pero, pinush ko pa rin. Nag-try ako mag-training kasi sabi sa interview, at saka, based on research, kung magre-research ka talaga, nagiging career to. Malaki ang kinikita ng tao dito kasi commission based. So, ayun na nga, na sabi nung nag-interview sa akin, yung this week lang daw, yung pinakamalaking kinita ng agent nila is $800 a week. Imagine magkano yun. Malaki pa yun sa sinasahod ko sa huli kong naging trabaho. E di syempre, nainganyo ako. Kasi 4 hours a day lang naman yun. So, umattend ako ng training ng Friday. Kasi nga, di ba, hindi naman natuloy yung training dun sa full time. So, pero plano ko na talaga, umattend ako ng training. Kasi sobrang chaotic lang niya. Kasi sa training, makikita mo yung sample content na ibebenta mo kay client, which is yung babaeng nagba-vibrator, babaeng nakatuwad, ganun. And yung anak ko, nasa paligid ko lang, nakikita niya. Tapos, dun pa lang sa mga respond na dapat akitin mo yung customer na bumili, na gusto nila ng ganun, ganyan. Wala akong idea sa i-reply. So, ako, ChatGPT ang inasahan ko. Pero mali pa rin. Kasi syempre may i-discuss sa'yo na dapat ganito, na dapat ganyan. Parang sobrang alangan ako sa kanya. Kasi ayokong makita ng anak ko na ayokong tumagal na makita yun ng anak ko. Kasi nakikitingin naman talaga siya lagi sa trabaho ko. Pero wala naman siya makikitang kakaiba dito kasi kung talagang admin task or talagang customer service job, ang makikita mo lang naman talaga yung letters, yung CRM, which is normal na ano pa bang intindi niya dito. Pero yon may picture, may video, makikita niya. Parang alangan. So, nung umattend pa rin ako ng second day, kasi sabi ko baka may panggabi. Since maayos naman matulog sa gabi ang anak ko, pwede naman umattend pa rin ako ng second day. So, nung pinapakita na yung ganong klase ng content, tinatakpan ko siya. Kasi yung anak ko nandito lang din sa paligid, nakikitingin-tingin. Tinatakpan ko siya kasi ayoko makita niya eh. Ayoko magtanong siya ano yun. Or ayoko nung masanay siya na nakikita niya yung mga ganong bagay habang lumalaki siya. Pero kung ako magiging practical, tas ganto ng ganto yung mga na-applyan ko na walang kasiguradahan, naurong na naurong hanggang sa tas natatanggal ako. Eh, ito non-voice to, magta-type ka lang.
As in, wala namang ma-e-expose sa'kin sa sarili ko dito kasi nga yung model na yun ang ibebenta mo, eh. Sa'kin sana okey lang, maaaral naman yang mga yan, eh. Pero kung gano'n na makikita siya ng anak ko, hindi ko alam. Pero kung sa ano lang, ewan ko, bahala na. Ito naman kasing hinihintay ko, $6 an hour siya. So tapos weekly ang sahod. Imagine, $6 an hour, 6 times 8, tas 40 hours a week. So, 6 times 40. Tapos times mo sa Philippine peso, parang maabot na 13,000 weekly ang sasahurin. Diyos ko, ewan ko ba? Pero parang, ang alat ko sa ganyan, ang alat ko sa malaking sahod, kasi talagang, nag-start ako mag-work from home, ang sahod ko 24,000. Yung sumunod naging 22. Yung sumunod, $3 an hour. Pero yun, masipag naman ako dun sa malaki-laki laki din ng sinahod ko. Kasi, yung mga hindi nakakapasok, sinasalo ko kasi wala akong full-time job nun eh. Kaso I have to quit kasi full-time job na. Tapos, nung yung huli, 21,000. Diyos ko po. Doon ako puro nagka-loan sa mga loan app eh. Tapos nag-loan pa ako sa kanila. Pero nagawa ko pa rin umalis kahit may pending loan ako. Tapos, kaya hindi ko rin tinanggap yung isa. Ito, yung band work, kung tutuusin, 43,000 naman siya. Di sa, kaya ako, lalong parang na-hurt ako, sobrang broken hearted ko. Parang durog na durog ang buong pagkatao ko. Kasi, bago pa ako mag-start, parang na-imagine ko na yung magandang buhay na mangyayari sa amin kapag nagtuloy-tuloy ako dun sa trabaho na yun. Na, kasi yung anak ko, diagnose siya ng ASD level 2. At nagte-therapy siya pero hindi licensed therapist yung mga nagtuturo dun. Experience lang sila kasi yung mga anak nila may may ASD rin pero makikita mo na na maganda na yung lagay ng mga anak nila, nag-aaral na sa regular school. Pero kasi parang after a year ng therapy, parang walang improvement. Tapos nagkaka-issue pa kami sa mga teachers dun. Kaya may nakilala ako dun sa pinapasokang school ng anak ko, yung anak niya may ASD rin. 1 year pa lang nagte-therapy yung anak niya, pero ang ganda ng progress. Nakikita ko yung bata, nakaupo lang. Yung anak ko kasi, hindi siya umuupo ng matagal. As in, talagang, Diyos ko, hindi mo siya mapapaupo ng matagal kahit may pinaglilibangan siya. Kaya, ayun yung goal ko sana is ilipat siya ng therapy center. Pero, syempre gagastos ako ng assessment na naman. Then, mas mahal syempre. Tapos, nai-imagine ko na kapag weekends, mamamasyal kami sa ibang lugar kasi, especially sa nangyari today, first day of the month pa naman. Sobrang buryok namin sa bahay kasi nga suspended din ang klase. Maghapon siya nagngangaw-ngaw. Ako naman, ang sama ng pakiramdam ko na antok na antok na antok ako. Gusto kong matulog. Tapos siya, binigyan ko siya lahat ng pwede niyang gawin, kalatin. Eh, ang mga trip niya ngayon, magugupit ng papel-papel. So, na-discover ko yung journal ko ng 2021, 22, 23, 24. Pinapu Binigay ko sa kanya, yun ang hinayaan kong gupit-gupitin niya. Kaso talagang pumitik ako kanina na sobrang antok na antok talaga ako na gustong-gusto kong matulog. Tumae siya. Pero hindi naman yung pagtae niya yung kinakagalit ko. Parang kasi, uh, sa understood may ASD siya. Pero kasi, binigay ko na lahat ng pwede niyang ikalat. Pwedeng laruan, ganyan. Pero parang hindi siya masaya. Marami siyang gustong kalkalin. So, nainis ako kanina. Talagang pumitik ako na kinuha ko yung
lahat ng nakakalat na stuffed toy tinago ko. Tapos habang nagliligpit ako nakita ko na gusto niya pang i-save yung dalawang toy which is Hello Kitty na laruan ko pa nung bata ako at yung pony na alam niyang magliligpit na ako kasi galit na ako. Gusto niya i-save yung dalawang yun pero hindi, inagaw ko pa rin sa kanya. Naawa naman ako pero kasi inis na ako eh. Tapos meron kasi akong tension headache which is namamaga yung muscle ng balikat ko kaya sumasakit yung ulo ko. Nung mga nakaraan kasi medyo malamig ang panahon, parang umaatake na naman siya. So, nagsama-sama yung antok na antok ako, naasakit ng ulo ko. Kaya nainis din ako sa anak ko. So, pagtago ko nung lahat ng laruan na yun, nagwalis ako, nilinis ko lahat ng pinagupit-gupit niya. Nagbubunga nga ako, galit na galit ako. Naawa naman ako sa kanya. Tapos, pinakain ko lang siya. Pagkatapos ko siyang pakainin, wala akong ganang kumain. Kasi lunchtime na yun eh. Humiga ako sa sopa namin. Nag-cellphone ako. Tapos nagngangaw-ngaw na naman siya. Hindi ko alam yung gusto niya. Hindi ko siya pinapansin. Nagse-cellphone lang ako. Tapos nung nagsawa na ako mag-cellphone, nag pumikit ako. Hindi talagang gumangaw-ngaw talaga siya. Ngaw, 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 ngaw. Tinakpan ko yung ulo ko ng unan. Niyaan ko siyang ngumaw-ngaw. Tapos nung parang feeling ko nakakatulog na ako. Gusto niya pala magpapalit ng diaper. Di ko siya pinapansin. Buti na lang nandito yung tita ko. Pinsan nila mama. Pinalitan naman siya ng diaper. Di naman ako ginising. Then, nung nakatulog na ako, nagising ako na nandun siya sa loob ng kwarto ng lola ko. Hindi siya pwede pumasok doon kasi marami siyang kinakalkal. Pero hinayaan lang nila. Hinayaan nila ako makatulog. Okay na. Pero walang yan. Gumagawa na naman siya nung hapon. Nakala ko okay na. Talagang buong hapon siyang umaga hanggang hapon siyang umangaw-ngaw. Na alam ko may mali rin naman talaga ako na hindi ko alam, dapat alam ko yung gusto niya pero kasi hindi ako okay ngayon. Iba talaga yung pakiramdam ng ulo ko, balikat ko. Iba yung mood ko, sobrang bagsak yung mood ko kasi naghihintay ako ng update dito sa mga in-applyan ko. By the way, yung sa OnlyFans kasi, kaka-take lang namin assessment kahapon. Naghihintay kami ng result until now wala pa. Parang frustrated na kumita ng pera, gano'n. Puro ko hintay, parang lagi na lang ako maghihintay, gano'n. So, ayun, na sabi ko hintayin na naman, Diyos ko. Tapos na sabi ko sa kanya, "Pasok sa kwarto, mangangaw-ngaw ka diyan ka lang. Pagtapos kang mangaw puwede ka na lumabas dito." Kasi talagang rending na yung tenga ko sa ngaw-ngaw niya. So, naulit na naman, nanggulo na naman siya kila nanay hanggang sa pinakain ko siya, pinag-cellphone ko siya para makakain siya ng maayos. Tapos nung gabi na gusto niya, nung inagaw ko na yung cellphone, gusto niya na naman ngumaw-ngaw. Sabi ko, hindi, hindi ko natatanggapin yung ngaw-ngaw na yan. Parang ako yung nanay sa, nanay ng mga batang 90s na ina-invalidate yung feelings ng bata. Pero believe me when I say na talagang as much as possible gusto kong intindihin yung anak ko kaso ako mismo ubus na. Ako mismo wala na. Wala akong magulang na masabihan, wala akong kaibigan na makikinig sa'kin kasi ang sasabihin lang sa'kin nag-iinarte ako na ginusto ko 'tong nangyari sa buhay ko. Kasi sinasarili ko siya. Gumawa ako ng X account, yung dating Twitter. Dun ko nilalabas lahat. Nagjo-journal ako. And now, eto, dito na lang. Alam ko walang makikinig pero at least nailabas ko. So, yun lang. Um, 30 minutes lang naman ang goal ko at nakakauhaw pa lang magsalita ng straight 30 minutes. So, ayun lang. Sana maging maganda ang September para sa akin. So, I'm recording this at September 1st, 10:03 p.m. And thank you kung may makinig man, mag-comment ka kung meron man. And
Hopefully, meron nga. Yun lang, bye.